Hello, Aries! Weekly Kapalaran Horoscope from January 15 to 21, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Aries, ano maiwan natin para sa kanila? Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, message. Aries. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Uy, ang dami. Kuha tayo ng pinaka-eksaktong mensahe. Will be straightforward. Okay. The Devil. Ayan. Hindi kailangan katakutan. The Devil card. The Page of Pentacles reverse. Add natin tong isa. Page of Cups. Okay. So, kung aking relate sila sa isa't isa, parang andito yung actually, parang nag-iinit kayo or mag-iinit kayo sa inyong mga personal na hangarin na may kaugnayan sa pera, trabaho, andito na lahat. Actually, tayo ay general message or pag-ibig. May pagkasobra pa nga. Meron ditong, eto nga, hindi kailangan pong katakutan, the devil, meaning may pagkasobra lang. Minsan, masyadong umaangat yung, eto hindi naman masama, yung energy nyo sa inyong ginagawa. Kaya lang sabi nga nila, kapag sobra, ang lahat ng sobra ay hindi na rin nagiging maganda. So, alalay lang sa part na yon na hindi kayo nasosobrahan or nakukulangan, so balance. Kasi minsan, di ba, kapag masyado tayong energetic, excited sa mga bagay-bagay mula sa ilang pag-aksyon or plano nyo sa buhay, trabaho, pera, relasyon, hindi naman natin intensyon Kahit wala naman tayong intensyon na makasakit or meron tayong maapakan na something, someone. Pero nangyayari kasi yun, guys. Kahit hindi naman natin intensyon na makasakit, di ba? Kasi nga excited lang tayo, masaya lang tayo, andito yung energy. So, alalay lang po sa part na yun. Lagi yung papakiramdaman ngayong linggo, tayo po ay weekly Kapalaran Horoscope, itong ilang tao. Especially ngayong linggo kung saan mag-highlight ang buhay nyo. Anong ganap ngayong week na to? So, alalay, kumbaga, papakiramdaman ng sitwasyon, ang bagay-bagay, bago nyo bigyan ng pag-aksyon. Pero sa true lang, this is the best week para tugunan talaga. Aries, yung mga gusto mong gawin. Actually, meron kang maaring ilang major move this week when it comes to your career or relationship. Major. So, kasi the devil, sabi ko may pagkasobra. Mula dito sa ilang career goals mo or ilang intention, personal hangarin, may ilang bagong simulain. This is the best time para paangatin yung determination sa inyo. Yun lang, huwag masyadong pasugod as an Aries kasi andyan yung fiery na element. Yung pagiging matapang nyo, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili, yung minsan pasugod na pag-aksyon nyo. So, take it easy, hindi nyo kailangan magmadali, kalma lang. Patungo kayo sa ilang, sabi ko, major moves. This is something na patungo ito sa mas beneficial na pamumuhay, trabaho, relasyon para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope, Horoscope Reading from January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus. Ayan. Wait, the Tower. May narito. Okay. Kumpol na sila. Tower reverse, the Two of Wands, the Six of Cups. Sige, claim natin to. 5 card spread para sa mga Taurus. Okay, unang-unang umangat, the Tower reverse, the Two of Wands. Maring meron kayong merong unexpected ganap when it comes to travel. It doesn't matter naman po kung ito ay short or long travel, long trips. Pero why I feel na more on na to? Para sa ilan, tayo po ay general reading. Maring short trips ito kung saan
Maring hindi inaasahan or biglaan. Ito yung mga lakad na hindi pinlano pero natuloy or matutuloy ngayong linggo. For some of you, maring may connection ito sa pamilya. Ayan. Mas may pagyabong sa pamilya. Mula dito sa kahit kapraso, gaano man ito kaliit, kalaki na enerhiya na pwede niyong pagsamahan this week. It will be memorable, masaya lang. The Six of Cups, maaring meron kayong or meron itong connection again sa pamilya or ilang relatives, ilang people from your past. It could be about your friends or exes. Ayan. Maaring merong magbalik for some of you. Ito yung pupuntahan nyo. Kayo yung magsasama ngayong linggo sa short trips na ito. Why not? Or para sa ilan, kahit over the net lang po ito. Parang merong pag-reminisce, may pagbabalik tanaw. Or talagang merong pag-travel, international travel for some of you. Kung saan uuwi kayo ng Pinas. May ganong eksena dito, guys. Tayo po ay general message. Just only take what resonate po. Pero napakaganda. The Nine of Wands, yes, maaaring hindi po ito ganon ka, agad-agad para sa ilan. Pero ano pa, Ten of Pentacles, this is a great sign po na ulitin ko may kayamanan. Hindi man ito ganon kalaki, kaliit. Pero mararamdaman nyo yung investment, yung kahit sa simpleng enerhiya ito, na napakahalaga. Ito yung kayamanan yung maiiwan sa inyong sarili at sa ilang tao sa inyong paligid. Okay? O sa mas practical po, ngayon pa lang umaangat yung ambisyon nyo, yung pagiging ambitious nyo to travel the world. Ayan, kita nyo naman. The Two of Wands. Tayo po ay live na live sa ating FB. Hawak nyo yung globe. Meron kang nilulook forward. Ayan. Nilook forward sa future, kahit sa simpleng pagpaplano pa lang po ito, or ideya, meron kayong nilalakad ngayon pa lang, travel documents ba ito, or ilang visa, passport, lahat na yan, na hindi ganun kadali, okay? Pero kung dito yung ambisyon, yung pangarap, yung nakikita mong future kasama ang pamilya, na may kayamanan, or kung saan higit kayong magiging malago, mayabong, mayaman, ay claim na natin yan, wala pong imposible. Meron kayong something news, kahit hindi man ito physical travel, or news ito, kung saan may kaugnayan sa ibang bansa, na matatanggap this week. More on travel, yung kayamanan sa part na yan. Hindi man ganun agad-agad, hindi ganun kabilis, hindi ganun ka-smooth, pero ulitin ko po, walang imposible, lalo pa kung dito yung intention nyo talaga, umaangat yung hangarin nyo na marating, mapuntahan itong nais nyo. Sa palagay nyo ay para sa inyo, why not? Sa mas practical, about travel pa rin tayo. Kahit short trips lang ito, kahit dyan lang to sa may, sa may gilid, somewhere down the road, kung saan kayo marirelax, maybe isang message po yun. To take some time off your busy schedule, kasi maaaring may pagka-busy ngayong week ang mga Taurus, maybe isang message po ito, to unwind naman, to relax, magpahinga rin. Para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran tarot scope, horoscope para po sa linggong ito, January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa mga Gemini? Message. Gemini. Anong maiwan natin para sa kanila? This week. Gemini, message. Okay, may cards na dito. Three of Cups, Reverse. 3 and 3. 3 of Pentacles, Reverse. Okay, talagang 3 and 3 ha. So, the Fool, Reverse. Why? I'm getting a message na parang merong pagka low-key ang week na ito para sa mga Gemini. Low-key lang, tahimik, private. The Empress, Reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reverse cards or reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Tayo po ay weekly, kahit ngayong linggo lang. Marahil isang mensahe po ito na nanaisin talaga kung sa ito nga angat para sa ilan na magkaroon lang ng tahimik na buhay ngayong linggo.
mas payapa, ayan, kumbaga, sa mas practical, kung meron kayong ilang matanggap na party invites, um, kahit ano pa man yan, hindi sa hindi nyo tatanggapin, para papakiramdaman nyo po ang inyong mga sarili kung kaya ba or kaya pa ba. Kasi maaaring meron kayong gusto lang munang pag-alayan ng enerhiya, kumbaga meron kayong ipa-priority na sa palagay nyo ay dapat unahin, na hindi naman masama, okay? Or talagang sabi ko nga, kusang nga angat yung pakiramdam na mag-focus na lang muna sa inyong buhay paggawa, especially, or may patungkol sa pera. So, ipagsasantabi muna ng ilan sa inyo yung kasiyahan, hindi sa magiging KJ kayo ngayong linggo, pero ito yung kailangan muna kasi. Alam yung mas importante, hindi sa hindi importante itong ilang kaibigan, merong umangat na kaibigan, ilang workmates, or your loved ones, your relationship, the Empress. It's just that maaring yung focus nyo ngayon ay may patungkol sa work. Ayan, sa ilang pag-action nyo na hindi masama. Sa totoo lang, kung bibigyan nyo yan talaga ng focus, ng extra attention this week, yung opportunity. When it comes to money, especially guys, maaaring kusa itong pumasok sa inyo. Or parating na ito sa inyong buhay. Yun lang meron lang kayo ditong maaaring i-sacrifice ngayong linggo na yun nga maaaring hindi naman sa binabaliwala nyo yung pakiramdam nyo, yung kagustuhan nyo munang mag-relax, mag-unwind, pero pipiliin nyo muna yung sa palagay nyo right now ay higit yung kailangan iwanan ng prioridad at hindi po yan mababaliwala. May something benefit sa part na yan. Okay? Other messages, if ever hindi yun mag-apply for some of you sa mas practical, meron ditong ilang katrabaho, kaibigan na makatulong sa'yo ngayong linggo, especially kung ito ay may kaugnayan sa usaping pera. Okay? Parang ito yung, kahit sa simpleng opinion, komento ito, na pwedeng iwan sa'yo, merong something benefit sa part na yan. So, be open lang din, kasi nakakuha tayo ng ilang reversal. So, meaning kasi maaaring sabi ko nga, low-key lang kayo, tahimik, hindi kayo masyadong makikinig, hindi nyo masyadong pakikinggan yung ilang sasabihin ng ilang tao, hindi kayo manonood masyado ng chikahan. Kumbaga, low-key. So, pa rin buksan nyo pa rin ang inyong mga mata. Stay open sa ilang possibilities dahil merong something benefits dyan. Hindi man yan ganun kabongga, kahit simpleng again, aral, lessons, or realizations, meron kayong mababaon ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from January 15 to 21, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer. Ayan. Good agad, pero napakarami nito. Yung pinaka-exact na mensahe lamang. Cancer. Okay. Anong maiwan natin? Okay. Tingnan muna natin ito. The Page of Cups. Reverse. Seven of Pentacles. Reverse. Eight of Swords reverse. Ayan, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero actually maganda. Hindi naman po ibig sabihin na kahit minsan napupunan nyo baliktad ang mga baraha. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay negatibo na ang iniiwan nun. Lalo pa kung pagsasalpukin or i-compare, pagsasamahin natin sila sa isang spread. Ladies' choice. Charot. Hindi. Kumbaga, okay, Cancer. Kung itong mga nakalipas na linggo or araw ng taong ito, especially medyo may negative yung energy, may ilang, alam mo yun, hindi natin maiwasan as a Cancer, myself, ayan, Cancer din po ang moonshot. Kung hindi nyo pa alam. Ano ba yun? Trivia ba yun, moonshot? Hindi. Pero, this week, claim na natin ito na mas may pagkakalma, mas magaan yung pakiramdam. Iiwas na kayo sa ilang nega. Mas maangat yung practicality sa buhay
na ito yung reality, Munchad. Kailangan natin mas higit na paangatin yung positive mindset. Mas maging seryoso sa buhay kung saan alam mong meron kang benefits. At hindi ka mag-rely or magpapa-apekto sa ilang negativity sa iyong buhay. So ito, may pag-move forward, may pag-move on. Especially nga po kung meron kayong ilang pinagdaanan nitong mga unang araw pa lang, maaaring sinubok na ang ilang cancer, yung inyong mga emotions, especially. And this week, claim na natin na mas kalma na, mas payapa, at mas mai-strengthen or mas mapagtitibay yung connection nyo sa ilang tao sa inyong paligid. Mawawala yung pagka-possessive or pagka-selosa or pagka-controlling ng ilang tao sa inyong buhay. Mas may kalma. Na ang ganda. Okay? Kumbaga, in short, merong paghilom, merong pag-heal ng ilang pain, ng ilang sugat. Aangat yung practicality. Kanina pa si Moonchild sa practicality, meaning hindi nyo papakiramdaman or babaliwalain nyo na lang yung inyong emotional side kasi yan yung power nyo as a Cancer. Pero this week, alam nyo na to. So, sana higit nyo nang papaangatin yung, ulitin ko, pagiging practical, pagiging matalino, madiskarte sa buhay. Kung saan dito ay meron kayong makukuha. Merong something positive na outcome. Okay? Or other messages, guys. Tayo po ay general reading. Kung meron talaga kayong nakatensyon, halimbawa lamang, kahit sa simpleng enerhiya ito o pakiramdam, i-release nyo na yan. Okay? Isang sign ito marahil for some of you na meron kayong, ito hindi kailangan lalaliman, meron kayong i-release, meron kayong i-let go, meron kayong iiwan. At ito yung ilang negativity na alam yung hindi na nakatutulong para sa inyong buhay. Kasi di ba ang hirap totoo naman yan, ang hirap gumalaw, magtrabaho, na meron kayong ilang tensyon, conflict na hinaharap. Hindi sa tatakbuhan nyo para sa ilan ng problema. Pero marahil kahit ngayong linggo, iproseso nyo ito sa mas practical na paraan. Kung saan, alam nyo, ay unti-unti naman nag-heal ang mga bagay-bagay. Tiwala lang, focus ka sa iyong mga personal na hangarin. Positive. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Hi, Leo! Weekly Kapalaran Horoscope, Tarot reading from January 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Leo, ngayong linggo. Ayan, agad-agad. Sige. Leo. Leo this week. Page of Cups. Kanina pa si Page of Cups. The Three of Swords reverse. 9 of Pentacles. 5 of Wands reverse. Uy! Sige, pagtabi natin yung 5 of Wands reverse and 3 of Swords reverse. Ayan, may pusong sugatan dito pero naghilom. Or kailangan ng maghilom. Tayo po ay weekly horoscope, tarot reading. Pero i-claim na natin ito, especially for some of you na merong pinagdaanan sa buhay relasyon, pag-ibig. Napakalawak po ng sektor ng relasyon. Maaaring ito ay sa pamilya, kaibigan, or personal na relasyon. Ngayong linggo, i-claim na natin na mas parang gentong-gento rin yung ilang mensahe ko kanina. Kanina pa kasi nag-a-appear din si Page of Cups na ilang bagong simulain. Ano man ang itinatakbo ng inyong buhay relasyon ngayon, pag-ibig man ito again, pero may pag-heal, may paghilom ng ilang sugat. Mas aangat yung harmony, ayan, yung pagkakaisa, pagkakaunawaan, yung respeto, or maybe isang mensahe po ito, ito yung pangibabawan nyo, paangatin nyo ngayong linggo. Kasi, syempre hindi na ito something na maganda sa pakiramdam talaga naman. So, ito yung isurrender natin to the divine. Surrender na natin lahat, lalo pa yung mga hindi maganda sa pakiramdam, Leo. Kasi sa healing,
Iba-iba tayo ng proseso dyan eh. Merong 3-month rule para sa ilan. Popoy at basha ba ito? Merong ilan nagtatagal yung paghilom ng ilang sugat at hindi natin yan i-judge. So super valid nung pakiramdam mo, Leo. Pero kahit ngayong linggo, ibigay mo yung pagkakalma, yung peace of mind na deserve mo. Okay? Especially po, kung itong taong ito ay nakakasama nyo sa pang-araw-araw na buhay, trabaho especially. Kung meron kayong something naka-conflict, kahit sa simpleng tensyon, isurrender nyo na yan. Okay? Ay isuko nyo na yung paglaban, yung paninindigan, yung masyadong ma-pride, minsan, na Leo. Ang Moonchild po ay merong ascendant in Leo. So, very, prideful. Sobrang ma-pride din ako. Myself and I, thank you. Charis, hindi. Pero, minsan, babaan na lang natin yung ating pride. Kasi hindi naman daw nakakain yan. Lalo pa guys, kung ito yung someone na malapit sa inyong puso, or nakakasama nyo na sa trabaho, ang hirap kasing mag-work, diba? Minsan, kahit anong focus mo, hindi mo maialay yung buong enerhiya. So nga, kahit ngayong linggo lang, ibigay nyo na to sa inyong mga sarili, yung peace of mind. Okay, other messages, kung hindi po yun mag-apply para sa inyo. Okay, Page of Cups, 9 of Pentacles, maring merong parating na magandang balita when it comes to money. When it comes to money sector, your finances, may something magandang benefits or commission ba ito? Ayan, commission or bonus. I-claim na natin ito. Mula ito sa inyong mga patuloy na paggawa. Or kung hindi man ito something na bagong offer, bagong ihain sa inyo ng mundo, proyekto, extra work for an extra income, maganda yung flow ng money. Okay? Kung hindi man ito bagong darating, maaring ito ay something na dumaan na sa proseso. Kumbaga, ito nga parang binigyan nyo ng proteksyon, ipinaglaban nyo yung ilang stress, kaakibat niyan, yung efforts. Then this week, i-claim na po natin na may bunga na. Okay? May something na bunga. Mula po ito sa patuloy nyong iniwanan ng proteksyon, ng enerhiya. Hindi po nababaliwala. Yung patuloy mong effort, sipag at syaga, Leo. Ito, last advice. Message na nakikita ko rito para sa inyo, Leo. Kasi umaangat yung pagiging, malikhain, madiskarte, yung creativity. So, this is the best week na paangatin yan, gamitin yan. Okay? Kasi maaaring makatulong yan sa patuloy nyong magandang progress sa buhay. Trabaho man o relasyon. Para sa inyo, ngayong linggo, Leo. Hello Virgo, weekly kapalaran horoscope, tarot reading. Ito na po ang inyong pagbasa from January 15 to 21, 2024. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Virgo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo this week, anong maiwan natin para sa mga Virgo? Virgo. Ayan. Meron ng kumpol. The Ace of Swords, the Queen of Pentacles, and the Four of Swords. Okay. So, medyo 50-50 tayo dito. Napagod ba kayo nitong holiday, Christmas season, o nitong mga nakalipas na araw, unang araw ng taon? Parang sinubok na agad yung inyong physical or mental capacity. Kumbaga yung kakayanan nyo. At ngayong linggo, maaaring ito ay isang indikasyon na papakiramdaman nyo ang inyong mga sarili, Virgo, kung minsan kasi ito nga, 50-50 tayo kasi guys. Andito yung energy, andito yung pagbibigay nyo ng push, yung pagiging goal-oriented nyo, yung pagiging excited nyo sa ilang bago, na pwede nyo pang magawa ngayong taon, sa mga susunod na buwan ng taon.
you're ready. But at the same time, minsan sa pagiging ready natin, pagiging action-oriented natin, lalo pa kung kayo yung mga taong as a Virgo, talagang maalalahanin, mapagbigay, inuuna yung ilang pakiramdam ng ilang tao sa paligid, yung pagiging provider, the Queen of Pentacles. Minsan, papakiramdaman Virgo ang sarili. Listen to your body. Always listen to your body, guys. Tanging kayo lamang po higit na makapagsasabi sa part na ito. Pero may pagbibigay diin. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero, check on your health. Okay? Or talagang kusang aangat ito for some of you. General reading tayo. Kumbaga, iti-take nyo ito to another level. Yung bibigay nyo ng tuon at atensyon sa inyong physical or mental na aspeto, pangangalagaan ng sarili. Okay? This is the best week na kahit sa simpleng pagpaplano, yung ilang gusto nyong, ito baka New Year's resolutions ito ng ilan sa inyo, idamay nyo na si Moonchild. Parang message kay Moonchild to. So, patungo daw kayo sa mas healthy version 2.0 ng mga Virgo, kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito ngayong linggo na paaangatin nyo. Okay? Kailangan, o sa mas practical, pahinga rin this week mula dito sa ilang patuloy nyong inilalaban sa buhay, trabaho man, pamilya, ayan, lalo pa, work-life balance lang ito. Pero minsan, syempre, sa dami ng inyong isipin, hindi rin naman yan madali talaga. Hindi naman tayo perfect. As a Virgo, may tendency kasi na umaangat para sa ilan yung pagiging perfectionist, pagiging orderly. Na napakaganda, pero hindi mo kailangang ma-pressure doon, Virgo. Okay? Take everything one step at a time, one day at a time. Ace of Swords, napakaganda ng linggong ito na bigyan nyo ng pag-aksyon yung mga personal yung hangarin dito sa aking naiwan na may patungkol sa inyong sarili. Physically, mentally, emotionally, pangalagaan ng inyong sarili. Sa mas healthy, again, na Virgo, para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope reading. Ito na po ang inyong pagbasa from January 15 to 21, 2024. Kulang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. Anong maiwan natin para sa kanila? Message, Libra. Libra, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa mga Libra this week? Libra, Libra, Libra. Para sa mga taong maring makapakinig nito. Anong maiwan natin para? Ayan, uy. The Ten of Cups. Ang saya. Ang ganda. At pa tayo dyan. Uy, the world. Medyo ano ko dan. Na happy ako. Dyan pa lang. Ayan, mismo sama na sa akin kamay, the Knight of Wands. Guys, Libra, napakaganda pong indikasyon ngayong linggo. Especially sa usaping pamilya or sa relationship in general tayo. Weekly horoscope. Andito yung pagkasapat, yung contentment and happiness. The world is a great sign na merong success, merong something mag-heal, especially for some of you na merong pinagdaanan lately or nitong mga nakalipas sa usaping family, relationship-wise. Parang kanina ko pa na-mention yung pagkakalma, na ang ganda ngayong linggo. Ang kalma lang this week para sa atin na yung ilang tensyon, kahit sa simpleng tensyon, yes, na kinaharap nyo the past weeks or nitong unang araw pa lang bilang isang Libra, part kayo ng cardinal signs. Kayo yung parang higit na naapektuhan when it comes to relationship. Astrologically, pero merong mag-heal. Merong kasiyahan, in short, ayan, the Ten of Cups. This is about your family sector. Maring meron na kayong or makitaan nyo na ng improvements or even development ang usaping pamilya. Halimbawa, if this is about, yung kanina nauna ko na,
sa emosyon. Kung merong tension, magkakaayos, maayos. Or kahit sa simpleng parang pag-usad sa magandang posisyon o relasyong ito, yung connection mas kalma na. Or if this is about your physical home, ayan. Guys, maaaring merong, para sa ilan, merong paglilipat sa mas improve na bahay or mas malaking bahay na kung saan maliligayahan, masisiyahan, may kakontentuhan ng lahat, merong celebration. Okay? Patungo pa sa mas develop na samahan sa pamilya na ang ganda. Other messages, maaaring kahit sa simpleng pagpaplano pa lang po ito or simpleng ideya kung saan doon kayo patutungo lahat. Doon sa pagkasapat, doon sa ano man yung hindi pa rin perfect na relasyon, wala namang perfect relationship. Pero pangibabawan kayo ngayong linggo ng pagkakaunawaan, ayan, yung respeto, yung pagpapahalaga sa isa't isa. So, kahit sa simpleng, may indikasyon din po kasi dito yung plano nyo together. Halimbawa, yan, the world indicates travel. Yung ilang travel goals nyo sa family or sa yung kapareha, sa yung mga anak. Ayan. Or kung talagang, why I'm getting a message, kung meron man talaga ngayon, ngayong linggo pa lang mag-appear para sa ilan yung tension or hindi nyo inaasahan na pag-init ng inyong mga emosyon. Kung saan maaaring meron kayong madiskubre, meron kayong matutunan na sikreto or balita ba ito. Maaaring meron kasing umangat din dito na katotohanan. And this time, ano pa man yan, Libra, maging ano pa man yan, tatanggapin nyo ng maluwag sa inyo. Tatanggapin nyo ng, sige, tatanggapin mo na lang. Maybe isang message po ito para sa ilan. Gaano man kahirap. Kasi para na rin sa ikabubuti. Kung ito ay nasa posisyon na wasto, balance, paangatan yung pagtanggap. Mula dito sa ilang pagdadaanan nyo or pwede nyong kaharapin ngayong linggo. So, usaping pamilya especially, relationship. Kung meron mang ilang drama talaga na umangat this week, kalma. Kasi, ulitin ko, maganda po yung umangat dito na potential, possibilities. Kung ano man yung pagdadaanan nyo this week na hindi ganun kagaanan, yan po ay merong dahilan. Okay? At patungo pa kayo sa ikaangat nyo together. So, kapit lang kayo. Maaaring itetest lang kayo or tinetest lang kayo ng ilang bagay sa inyong buhay para sa ikatututo nyo pa sa inyong connection. Okay? Yan yung maaaring mensahe na kailangang marinig ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hi Scorpio! Ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong may iwan natin para sa mga Scorpio? Message. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Para sa taong ito na nakikinig ngayon na Scorpio. Okay, add pa tayo. Mensaheng gabay para sa mga Scorpio. Okay. Okay, so may ilang cards na bumagsak. The Queen of Wands reverse, Four of Swords reverse, Nine of Pentacles, the Ace of Cups reverse, and the Magician. Okay, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, napakaganda ng nakikita ko dito. Unang-una, usaping pag-ibig, relasyon. May ilang changes or may ilang new beginnings na umaangat dito. Umaangat yung no matter what your relationship status right now, Scorpio, single, attached, or married, para bang may spark. The Magician ay narito, may pagkakumpleto. Kumpleto regado sa pakiramdam. Or yung ilang kailangan yung kasangkapan sa relasyon, ay andito. Mararamdaman nyo, daman nyo. Again, guys, single pa man kayo. Okay? Or maybe, kung magiging bukas kayo sa ilang possibilities, single, wala pong imposible this week. Meron yung connection tayo nakikita.
new romantic connection. May pag-highlight, pagbibigay diin, sumasang-ayon na, mag-aalauna pa lang ang mga chicken. Alauna ng madaling araw, pero ang ganda. Usaping relasyon man ito or pera, trabaho. Dito na tayo. If ever hindi man mag-apply yung sa usaping relationship, yung pag-spark ng inyong love life, then maybe ito, sa usaping bunga. Okay? Maaring merong pumasok na pera. Kung hindi man ito someone new, something, money potential ito. Positive possibilities when it comes to money. Ayan. Kung saan dito, matutugunan nyo na yung ilang pangangailangan. Syempre pa, yung mga gusto nyong bilhin. Yung mga naka-save lang sa inyong mga cart. Shopee daw, hindi. Pero, kumbaga, guys, lalo pa kung alam nyo naman sa inyong mga sarili, nitong mga nakalipas na unang araw pa lang or linggo ng taon ay nag-push na kayo, lumaban kayo para dito sa pagbabago, magandang pagbabago na gusto nyong makita sa inyong buhay, life in general. Eto na ngayon pa lang, i-claim na po natin na merong something positive. Again, money matters ito. Money-related matters, money potential. Kung saan ito, mabibili nyo na, sa mas practical po, mabibili nyo na yung mga gusto nyo. Yung deserve nyo, yung pinagpaguran nyo, the Four of Swords, reverse. Kasi deserve. Okay, deserve nyo yan. Or, ito last message, may ilang changes talaga. Relationship-wise, or kahit sa inyong sariling pakiramdam, meron kayong pagbabagong gustong gawin sa inyong buhay. On the positive, syempre pa, sa mas positibong, alam nyong pwede nyo pang marating, makamit, maramdaman. Para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hello Sagittarius, weekly kapalaran horoscope reading. Ito na po ang inyong pagbasa from January 15 to 21, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages, exact messages para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Sagittarius. Ano maiwan natin para sa kanila? Message Sagittarius, para sa mga taong ito, ngayong linggo, meron nang bumagsak. At tayo para sa mga Sagittarius, ano maiwan natin para sa kanila this week? Okay. Four of Pentacles, reverse. Ace of Wands, Eight of Wands, reverse. Okay, so dito pa rin, umangat pa rin. Bilang kayo po ay mga travel sign, kahit sa simpleng plano ito, umaangat yung ideya mula sa ilang gusto nyo pang marating o yung movement na gusto nyong makita sa inyong buhay sa mas practical, mapuntahan na lugar. Ayan. Something bago naman. Okay? Kahit sa simpleng pagpaplano. Or, kasi andito ang Four of Pentacles, this one's in reverse. Yung ilang gusto nyong bigyan ng pag-aksyon or gusto nyong makita na kagandahan, kagalingan, kaalwanan when it comes to your money, anything related sa money, lalo pa kung meron kayong hinihintay na magandang paggalaw sa part na ito, na nitong mga nakalipas na linggo or araw ng unang taon ay medyo natagalan or hindi nyo nakitaan ng magandang kumbaga yung flow. Ayan. Then, i-claim na natin that this week, napakagandang linggo para pag-usapan yan or para i-push nyo yan. Maging ano pa man yan, halimbawa po, usaping pera. Okay. Sagittarius, kung alam mo naman, okay, na deserve mo to, this is the best time to ask for salary raise. Kumbaga, wala namang masama. Tanungin ang iyong boss or someone na nakatataas. Kahit sa simpleng pagtatanong, why not? Lalo pa kung ito talaga hinihintay nyo, deserve nyo to. O yung gusto nyo makitaan ng magandang daloy, i-claim na natin na maganda yan ngayong linggo. Kumbaga, mapapakinggan kayo. Okay? So, last message pa dito, kung hindi mag-apply
ang ilang bagay-bagay, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Sagittarius, Four of Pentacles, Ace of Wands, if this is about your relationship, especially pagdating sa family. Why I'm getting a message, kung dito po kayo nakaramdam ng parang pagkabagal or ilang glitch, kahit sa hindi man ito conflict, kahit sa simpleng tensyon. Okay? Sabi nga nila, ito isang bagay na dapat po ay pag-uusapan. So, communication is the key. Kasi baka meron lang kayong kumbaga hindi kayo magsabay. Okay? Napaka-normal sa anumang relasyon, lalo pa kung may kaugnayan ito sa usaping pera. Ano pa? Ngayong linggo lang yan. Tayo po ay weekly, papangahawakan to. As a Sagittarius, you're very flexible naman. So, ikaw na yung higit na dito ay magpapakumbaba. If ever mag-apply man po, kahit sa simpleng tensyon, especially anything na may kaugnayan sa pamilya, relasyon, or pera. Para sa inyo, ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn, ngayong linggo, para sa mga taong ito, okay, may sumasama na sa akin kamay. Sige. Okay, Six of Pentacles ay narito. The Lovers, the Two of Cups reverse, and the Eight of Swords. So, may pagbibigayan sa mas praktikal para sa ilang Capricorn. No matter what your relationship status, meron kayong matanggap ngayong linggo. Hindi man ito material na bagay o mamahalin, gaano man yan kaliit, kalaki, kahit sa simpleng enerhiya lamang ito sa isang tao na minamahal mo, ayan na. Or minamahal ka, balance, ayan. The Lovers, umaangat yung love dito. At yung pagbibigayan, yung give and take, yung love na may give and take, yung pagka-mutual. Ang saya, kumbaga, may pag-spark, andito yung kilig, andito yung romantic side, or romance, na pwedeng umangat ngayong linggo. Buhay pag-ibig relasyon yun, especially for couples, maring merong something kayong matanggap sa kapareha. Again, hindi man ito material na bagay, tayo po ay general message. Pero, may paglalim pa ng connection this week. Kung ano man yung mabubuo yung kahit sa simpleng pag-uusap or kung ano man yung love language nyo sa isa't isa, yan po ay something na tatatak sa inyo. Hindi lang ngayong linggo, pero sa inyong connection, sa inyong pagsasama. Singles, hindi posible na meron kang maliligaw, raangat na kung meron ka na existing na dinedate ngayon or manliligaw, Capricorn, meron kang matatanggap sa taong ito. Again, iba-iba po tayo ng love language or nung moves. Yung pag-action. Pero may something maganda dyan. May pagtaba ng puso. Kasing taba ni Moonshot. Hindi. Kumbaga, ma-appreciate nyo ito. Okay? Kung hindi ito mag-apply, itong ilang unang mensahe na aking iniwan, love, relationship wise, din maaaring ito po ay may kaugnayan sa usaping pera. Okay? Kung meron kayong hinihintay na kasapatan, yung pagka-balance sa usaping pera, hindi po imposible na may magandang potensyal, may ilang pagbabago, may ilang parating sa inyo. Ngayong linggo, tayo po ay weekly horoscope. Okay? At dito, mas matutugunan nyo na, mas maipoprovide nyo na, mas maibibigay nyo na yung pangangailangan. Hindi lang ng inyong sarili, kundi itong ilang tao sa inyong paligid, gaya ng inyong mahal. Ayan. Yung una nating napag-usapan, mahal sa buhay. Lalo pa kung merong ilang imbalances, the Two of Cups kasi is in reverse.
Meron kayong pangangailangan na hindi natugunan sa mga taong ito, or kung meron na kayong ilang kids, meron na kayong pamilya, this time, makakabawi kayo. May paparating nyo yung alam yung deserve din nila kasi merong papasok na magandang potential sa inyo when it comes to your money. I-claim na po natin yan. Para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran horoscope from January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Aquarius, anong may iwan natin para sa mga taong ito? Na nakikinig ngayon, Aquarius. Aquarius. Okay, ang dami nito. Walang tayo ng pinaka-exact message kung ano man yung babagsak. Aquarius, this week, ayan. Okay, ito na. Ito na. Ayusin natin. The Five of Wands, reverse. The Devil. This one is in reverse. Hindi po kailangan katakutan. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Magician. Three of Cups. And the Eight of Swords. Uy, kanina pa si Eight of Swords sa akin nakikita. Okay. So, unang-una kong iiwanan dito, merong okasyon. Kahit sa simpleng celebration lang ito, sumasang-ayon po, mukhang kailangan nating mag-pause. Okay, ayan. Dahil sa ilang ingay, pasensya na po, napatigil tayo. Aquarius, unang-unang maiiwan ko dito, kagaya ng aking sinabi, ay merong okasyon. Okay, maaring sa mas practical po, meron talaga kayong pupuntahan na ilang invites, party invites, or business related ito mula sa ilang kaibigan, katrabaho. The Three of Cups is here. Isang message dito ay panatilihin yung bukas ang inyong mga isipan. Stay open, be open, remain open-minded. Networking ba to, Moonchild? Pwede. Kasi the Three of Cups ay narito, napakalawak ng okasyon or event ito. Sabi ko nga, it could be social or business related. Pero maging ano pa man yan, Aquarius, bilang kayo naman ay very open naman talaga, futuristic na kayo mag-isip eh. Malawak kayong mag-isip. Panatilihin yung pagiging bukas, okay? Kasi Eight of Swords, isang indikasyon na minsan napapangunahan tayo ng pagiging ito, diretsahan, nega. Na ay wag na lang, hindi na lang. Kasi baka wala namang mangyari, or walang something special, or walang something benefits. Pero pinapaalalahanan ka dito, Aquarius, na ngayong linggo, kahit ngayong linggo lang, why not? Coconut. Nang syempre pa, ay hindi ka nagmamadali. Lalo pa kung ito po ay something related, sabi ko nga, sa business or investment or anything na may, kumbaga, include na pera, usaping pera. Syempre yan po ay pinag-aaralan, pinagdedesisyonan. Hindi yan something na minamadali. Pero ulitin ko, kanina pa si Moonshot, so ulitin, napakaganda po ng linggong ito para maging bukas ka sa maraming possibility kasi kompleto. May pagkakompleto tayo nakikita dito. Pagiging handa. Hindi mo pa man yan ma-realize agad ngayon, pero meron benefits. Something benefits ka matatanggap. Sa pwede mong makasalamuha ngayong linggo, sa mas positive. Okay, may something important. Kung hindi man ito benepisyo, may something important kang pwedeng ma-receive. Hindi mo rin ito agad-agad makita or mapunati end of the day. Maaaring meron kang ma-realize na, ay kaya pala siguro, kaya ako pinapunta dito, or na-invite dito, or kung bakit ko ito natanggap, ay para sa akin rin. Ito pala yung dahilan. Okay? Kung ano man yung magiging desisyon nyo ngayong linggo, bubuin yung hakbang, desisyon, plano, pag-aksyon. Maaring merong impact po ito sa inyong buhay in the long run. Merong something na, sabi ko nga po, hindi nyo man ito ganun makita agad-agad yung kaliwanagan. Pero meron at meron pong dahilan. At sa huli, yun nga, para sa inyo rin ito guys. Para sa inyong ikabubuti.
meron at meron kayong matututunan or malalaan. Merong kaliwanagan. Okay? Isang message rin dito, kung hindi yun mag-apply for some of you, tayo po ay general reading. Kung meron kayong medyo nakatensyon, kasi minsan nagiging, hindi tayo perfect, reversal energy tayo, every time din po, maaaring ito ay mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Kung alam mong medyo naging sobra, or may pagkasobra, sa ilang gawi, or ilang paggawa, kahit sa simpleng pag-aksyon, or kahit sa simpleng salita na lumalabas o namumutawi sa yung mga labi. Ayan, minsan sasobrahan tayo. No? Kung meron man kayo nakatensyon, guys, may pagkakalma. Ayan, magkakaayos kayo. May pag-aayos tayo nakikita. Kasi may pagkakompleto na dito eh. Mas para sa ilan ay umaangat na yung celebration, yung occasion, na ano man yung pinagdaanan nyo nitong nakalipas or unang araw ng taon, ay ipagsasantabi nyo na lang yun. Kumbaga, paangatin nyo pa rin yung pakikisalamuha, yung pagiging sociable nyo, or kusang aangat ito kasi, yung pagiging life of the party ng ilan. Yung masaya lang at mag-e-enjoy lang. Ngayong linggo, para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran horoscope. Ito na po ang inyong reading from January 15 to 21, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Pisces, ito na po ang inyong reading message. Anong maiiwan natin para sa kanila? Pisces, Pisces, Pisces. Anong maiiwan natin para sa kanila? Ngayong linggo, ayan, dami. Yung pinakababagsak lamang po. Uy, okay. 7 of Swords. Sige, okay. The Ace of Wands. The Magician. Uy, yung mga tinito. The Chariot. The Page of Swords. Okay, so maring meron kayong, para sa ilan, tayo po ay general reading. Kung ang ilan sa inyo, right now, ay merong inililihim kung sa inyo mismo mag-apply ito. Kasi may pag-angat dito ng masikreto, pagka-mysterious na Pisces. For some of you, okay? Halimbawa po, ito ay isang proyekto, or isang bagay, isang plano, kahit sa simpleng ideya, na hindi nyo muna, parang gusto nyo munang makompleto, gusto nyo muna maging maganda, maaaring hindi nyo ito agad-agad ipamalita, kasi magpe-prepare muna kayo. Maging ano pa man ito guys, sa inyong mga personal goals, halimbawa, excuse me po, kung meron kayong mga New Year's resolutions, na magpalakas, magpaganda, mag-diet, ayan. Parang message na naman kay Moonchild dito. Parang gusto niyo dumaan sa magagandang transformasyon sa inyong buhay physically, mentally, emotionally, or even spiritually na napakaganda. Pero ililihim muna ito ng ilan sa inyo. Kasi nga paghahandaan, isang magandang pwedeng umangat na pagpaplano, kahit ngayon pa lang maaaring ginagawa na ito, at nais niyong panindigan, kumbaga. Andito yung motivation, determination, or maybe for some, ito ay isang sign na. Ayan, harapin nyo na yung mga goals nyo, yung mga personal goals nyo sa inyong sarili. Okay, this time, Pisces, sa inyo naman. Kasi madalas, as a Pisces, lagi kayong handa para sa iba eh. Lagi kayong nagbibigay para sa iba ng oras, ng enerhiya, ng something. This time, kahit ngayong linggong ito, sa mas practical, ibigay nyo naman sa inyong mga sarili yung alam nyong deserve nyo. Magpaganda, magpaspa, mag-relax. Ayan. Maring makatulong. Lalo pa kung kayo na po yung mga provider, kayo yung mga talagang nag-iiwan ng higit ng pangangailangan para sa ilang tao sa inyong paligid, pamilya, the chariot. Pero this time, magpapalakas kayo. Okay, mag-recharge ng energy. This is the best week to spend more private time or me time para sa mga Pisces. Para rin,
Kasi kailangan din natin yan para rin mapaangat nyo yung energy nyo na kailangan nyo pa para matugunan itong mga gusto nyo gawin. Okay? For some of you, kung hindi yan mag-apply, yung ilang una kong mensahe, kung meron kayong gustong bigyan ng pag-aksyon, now na, pero minsan nababalutan kayo ng kaba, or nung tiwala na minsan bumababa para sa ilang Pisces, maybe ito na po ang sign na paangatin nyo yan. Andito yung pagkakompleto, the magician, kompleto rekado kayo guys. Ayan na naman. Sumasang-ayon ng ilang bagay-bagay. Meron kayong natural na abilidad, kakayanan. Hindi nyo pa man yan makita yung mga talento nyo right now, pero meron kayo. Napupuna kayo, mapapansin kayo. Speak up kung ano yung pwede nyong i-recommend or ipakita, especially sa paraan na ginagamitan nyo ng inyong mga bosses, the Four of Swords, the Page of Swords rather. Ayan ay narito. Yung bawat pag-aksyon nyo, bawat sasabihin nyo, napaka-imposible na hindi kayo mapuna. So, this is the best week para ipakita. I know, kanina medyo low-key, para sa ilan na merong pinaghahandaan. Hindi mo na ipapamalita. Pero para sa ilan, nahanda na. Okay? At medyo nababalutan lang ng kaba. Huwag nyo pag-alinlangan or pag-alinlanganan ang inyong kakayanan dahil meron kayo niyan. Meron someone na nakatataas, a VIP, your boss, or someone na maaring palihim lang din ito na napupuna ang inyong kakayanan. Pero kung yan po ay talagang i-showcase nyo na, ipapakita nyo na sa showtime, walang imposible. Everything will be worth it. Kung ano yung effort na ito, okay, na inyong ipapamalas. Merong something maganda. May pag-init sa buhay, karera man, relationship, life in general, magiging magical ang linggong ito. I-claim na natin yan para sa inyo, Pisces.